Sa pagpatuloy ng clearing operation sa militar sa Zamboanga City, pahirapan na ang pagtukoy sa mga miyembro ng MNLF Miswari faction na umahalo na raw sa mga sibilyan. At sa ika-11 araw ng krisis, lalo pang nadagdagan ang mga apektadong residente. Kaya itinuturing na ng DSWD na humanitarian crisis ang sitwasyon doon. Saksi sina Ian Cruz, Ivan Mayrina, Haji Rieta at June Veneracion. Kung hindi kulay abo ng itim na mga yero at konkreto ang natanaw mula sa himpapawid sa kuwang ito kahapon ng Philippine Air Force sa barangay Santa Catalina at Santa Barbara, Zamboanga City. At hanggang ngayong ika-11 araw ng pagkubkob ng MNLF Miswari faction, halos pareho ang mga tagpo. Patuloy ang pagsiklab ng mga sunog. At ang bakbakan ng mga rebelde at militar, sa telebisyon marahil nananawa ng ilan sa paulit-ulit na putukan. Pero kung narito kayo sa Zamboanga City, hindi kayo kailanman mamamanhid. Kulang ang pagsalarawan namin at ang mga video para ipadama sa inyo ang epekto ng gera, kabilang ang tuloy na pagkalagas sa mga buhay. Tulad ng kay First Lieutenant John Christopher Rama na napatay sa clearing operation sa Lustre Street kanina. Tanggap namin at yan ay talagang bagamat malungkot, yan ay parte ng aming tungkulin at hindi ito magiging sagabal sa aming operation at ito pa ay magiging inspiration sa ating mga kasundulan na ituloy natin itong laban na ito. Kasi dapat kasi tinigan na live ko na yan eh. Ang dami corporation tao. Ang mga rebelde naman, kabilang ang leader nila si Ustad Xavier Malik, nananatili raw sa Zamboanga. Pero meron na rin namang nagsisisukong mga rebelde na sumasailalim na sa pagpoproseso para sa karagdagang investigasyon, kabilang ang pagsailalim sa paraffin test at interogasyon. Ang ilan sa kanila may edad na at halatang nangihina na. Pero nang tanungin namin ng ilan, bakit kayo sumuko? Ha? Pagod na? Natatakot kami siya. Bakit kayo natatakot? Mga sibilyan kami. Sibilyan na kami siya. Wala kami balik. Bakit kayo na-arresto? Bakit kayo nakaposas? Susuko lang kami. Ha? Susuko lang kami. Pero sibilyan kayo kamo? Bakit kayo nandun sa lugar ng mga rebelde? Hindi na kami nakalabas. Mga bali lang nandoon. Taga saan kayo? Santa Catalina. ang problema mahirap na ngayong matukoy kung sino ang rebelde sa mga sibilyan. Ang babaeng ito dinala sa presinto dahil sa ipinakitang ID at mga text sa kanyang cellphone na indikasyon umanong nakatanggap siya ng mensahe mula sa mga rebelde. Binigay lang yan yung ID sa akin. Sabi niya magtrabaho daw kami doon sa King at saka Queen kasi magpatayo daw ng mall. Para daw magtrabaho kami, kailangan may ID. Nag-text lang yun sa akin, pero hindi ko naman yung kilala. Ang hinalang may mga rebelde nang humahalo sa mga sibilyan, tila pinatunayan pa raw ng mga combat uniform na ito na natagpuan sa barangay Mampang na hinihinalang pag-aari ng mga rebelde. Posible raw na nagdamit sibilyan na sila. Bukod pa dyan ang pagkahuli raw ng ilang MNLF na nagpanggap na evacuee. Kung hindi sila naka-uniforme, hindi sila madaling ma-determine kaagad initially. So yun ang balak nila kasi they are already withdrawing from the main conflict area. Kaya pati mga evacuation center mahigpit na minomonitor. Kahit magsibilyan lang sila, kung walang pamilya na ng mga bata, naiwan ko na yan. Isumbong ko na lang sa mga pulis. Paalala naman Commission on Human Rights sa mga otoridad, maging maingat at sundin pa rin ang rules of engagement sa pagbabahay-bahay sa lungsod at sa pagtukoy sa mga rebelde. Huwag tayong aabuso, huwag tayong gagamit ng dahas para gumanti at galit na galit tayo. Huwag nating pababayaan ang emosyon natin na mamayani dito sa ating trabahong ginagawa pa rin. Bukod sa mga evacuation center, tinangka rin daw pasukin ng Zamboanga City Hall of Justice ng dalawang miyembro umano ng MNLF Miswari faction na may dalang matatas na kalibre ng armas. Kita sa gusali ang pinsalang dulot ng mga rocket-propelled grenade. Habang sa ilang kalapit na barangay, sunog na mga bahay at mga sakyan at mga areang tadtad ng bala ang tumambad sa sinagawang clearing operations.
Sa kabila ng patuloy na bakbakan, bukas pa rin daw ang pamahalaan na makipag-usap sa MNLF, partikular sa implementasyon ng 1996 Peace Agreement sa MNLF. Pero paalala ng Pangulo, kung mapayapa kang harap, mapayapa kang haharapin ng gobyerno. Pero pag ang gusto mo naman, pairanin lang yung sayo at maghahasik ka ng lagim sa nakakarami, hindi rin papayagan ng gobyerno. Patuloy ang pag-abot ng tulong ng gobyerno sa mga evacuee. Ang pagdami nila at ng iba pang apektado ng residente, maituturing na raw na humanitarian crisis ayon sa DSWD. Bukod sa takot na dulot ng sigalot at sakalan ng sikmura, kalaban din nila ang panahon, lalo na kanina nang biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Baliwasan Grandstand. Kailangan ko toda, yung ulan malakas, kaway kami ha. Kailangan ko toda, kailangan ko banig. Mula rito sa Zamboanga City, ako si Haji Rieta. Ako si Jun Veneracion. Ako si Ivan Mayrina. Ako si Ian Cruz. Kami ang inyong saksi.